6 na taong sakripisyo, itinapon lang sa basurahan. Habang basang-basa sa ulan si Maribel yakap, ang nanginginig na anak, pinapanood niya ang asawang si Anton na pinapayungan ng kabit nitong si Clara. Bumaba kayo. Nababahuan si Clara sa inyo. Ang malupit nitong utos. Ngunit sa pagtalikod ng taksil, isang mainit na jacket ng pulis ang bumalot sa mag-ina. Mula sa putikan, babangon ng isang reyna. Handa na ba silang magbayad? Dito na kayo bumaba. Masyado nang masikip ang sasakyan para sa inyo. Ang mga salitang iyon ni Anton ay mas malamig pa sa hanging humahampas sa bintana ng kanilang puting SUV. Walang emosyon ang kanyang mga mata, diretso lang ang tingin sa kalsada habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hita ni Clara, ang babaeng sadyang ipinaparada niya sa harap ng kanyang asawa. Napahigpit ang hawak ni Maribel sa tilang binalot niya sa baunan na nasa kanyang kandungan. Kanina pa siya gumising, 4:00 pa lang ng madaling araw, ay naghahanda na siya ng paboritong adobo at sinigang ni Anton para sa kanilang ika-6 na anibersaryo ng kasal. Ang suot niyang kupas na bestido ay ang pinakamaganda na niyang damit na tinipid niya para lang mabilhan ng bagong sapatos si Anton noong nakaraang buwan. Ang kanyang mga palad ay may mga kalyo at maliliit na sugat mula sa paglalaba at paglilinis ng bahay ng ibang tao para lang makatulong sa pag-aaral ni Anton noon. Ngunit ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig sa matinding lito at sakit. Anton, anibersaryo natin ngayon. At tignan mo ang labas. Napakalakas ng ulan. May lagnat si Leo. Pakiusap ni Maribel. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Tumingin si Clara kay Maribel sa pamamagitan ng rearview mirror. Isang mapanguyam na ngiti ang nakapaskil sa mga labi nitong kulay pulang-pula. Hon, sabi ko naman sa'yo, masyadong amoy bawang sa loob ng kotse. Sumasakit ang ulo ko. Baka mahawa pa ako sa sakit ng bata. Hindi man lang kumurap si Anton. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng isang madilim at masukal na bahagi ng highway. Bumaba na kayo, Maribel. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas. Maging thankful ka na lang na inihatid ko pa kayo rito. Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang asawa, tila may isang higanting kamay na pumipiga sa puso ni Maribel hanggang sa wala nang matirang dugo rito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang hampas ng hangin at ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang lamig na nagmumula sa lalaking pinangakuan siya niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Bit-bit ang luma nilang bag at ang nanghihinang si Leo. Tumayo si Maribel sa gilid ng kalsada. Ang ingay ng makina ng sasakyan ay tila isang huling pamamaalam. Mabilis na humarurot ang SUV, nagsaboy ng maruming tubig mula sa kalsada na tumalsik sa buong katawan ni Maribel. Nakatayo siya roon, basang-basa, habang ang baon na inihanda niya ng may pagmamahal ay gumulong sa putikan, nabuksan, at ang pagkain ay nahalo sa dumi ng lupa. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay hindi na niya malaman kung galing sa langit o galing sa sarili niyang mga mata. Ang kanyang dibdib ay naninikip. Bawat hininga ay tila may sumasaksak na balisong. Ang mundo na 6 na taon niyang binuo sa paligid ni Anton ay gumuho sa isang iglap. Nag-iwan lamang ng mga pira-pirasong alaala na ngayoy tila mga lason sa kanyang isipan. Ang kanyang mga binti ay tila naging helo sa lambot, ngunit kailangan niyang manatiling nakatayo para sa anak na yakap-yakap niya. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad sa dilim, nakarating sila sa tapat ng kanilang bahay sa pamamagitan ng isang dumaraang tricycle na naawa sa kanila. Sa kabila ng panginginig, umasa si Maribel na kahit paano ay makakakuha siya ng mainit na kumot at gamot para kay Leo sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit nang isaksak niya ang susi sa trangka, hindi ito umikot. Ilang beses niyang sinubukan, pilit na pinihit hanggang sa mamula ang kanyang mga daliri.
Ngunit ayaw talagang bumukas. Biglang bumukas ang ilaw sa balkonahe. Lumabas si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na may hawak na pamaypay at nakasuot ng mamahaling pantulog na gawa sa seda. Sa likod nito ay nakatayo si Anton na tila wala lang nangyari kanina sa kalsada. "Huwag mo nang pilitin, Maribel. Pinalitan na namin ang lahat ng kandado." Bulyaw ng matanda. Ang boses nito ay puno ng pandidiri. "Ang isang katulad mong walang silbi at palamunin ay wala ng pwesto sa bahay na ito." Pinirmahan na ni Anton ang mga papeles. "Divorce na kayo sa mata namin." "Mama, maawa po kayo. May sakit si Leo. Kahit ang mga gamit lang po ng anak ko." Pagsusumamo ni Maribel, ang kanyang noo ay nakadikit na sa malamig na rehas ng gate. Kinuha ni Doña Carmen ang isang itim na plastic bag at marahas na inihagis ito sa labas ng gate, direkta sa putikan. "Ayan ang mga basahan mo. Kunin mo yan at umalis ka na bago ko patawagin ang mga tanod. Wala kang makukuha kahit isang kusing sa perang pinaghirapan ng anak ko." "Perang pinaghirapan? Mama, ako ang nagtrabaho sa laundry para lang makatapos si Anton. Ako ang nagbenta ng lupa ng mga magulang ko para makapagsimula siya ng business." Huling sigaw ni Maribel, ang kanyang boses ay napaos na sa tindi ng emosyon. Tumalikod na ang mag-ina at pinatay ang ilaw. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa kulog sa kalangitan. Tiningnan ni Maribel ang kanyang cellphone upang tingnan ang kanilang joint account. Umaasang may natira pang kahit konti para sa panggamot ni Leo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang numerong 0, si Mot. Walang itinira si Anton kahit para sa gatas ng sarili niyang anak. Napaluhod si Maribel sa harap ng gate. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa basang lupa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila pinupunit. Paano nagagawang saktan ng isang tao ang taong nagbigay sa kanya ng lahat? Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman ni Maribel ang biglang pagbigat ng katawan ni Leo sa kanyang mga bisig. "Mama, malamig." Ang huling narinig niyang bulong ng bata bago ito tuluyang nawalan ng malay. "Leo! Anak! Gumising ka!" Hiyaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayong-hayop na humihingi ng saklolo sa langit. Ngunit tanging ang tunog ng malakas na ulan at ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso ang sumasagot sa kanya. Nakatayo siya roon, mag-isa sa dilim, yakap ang malamig na katawan ng kanyang anak. Habang sa loob ng bahay na itinuring niyang paraiso, ay naririnig niya ang mahinang tawanan ni na Anton at Clara. Sa gabing ito, namatay ang lumang Maribel. Ngunit sa bawat patak ng kanyang luha na humahalo sa ulan, isang katanungan ang pabalik-balik na sumasagi sa kanyang isipan, isang katanungan na magsisilbing mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Saan ba nagsisimula ang katapusan ng isang martir? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang latay ng kawalang katarungan bago siya matutong lumaban? "Huwag kang matakot. Nandito na ako." Ang boses na yon ay hindi pamilyar kay Maribel, ngunit ang awtoridad at kapanatagan na dala nito ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Sa pagitan ng malalaking patak ng ulan at ng kanyang sariling panlalabo ng paningin, nakita ni Maribel ang pabago-bagong kulay ng asul at pulang ilaw mula sa isang sasakyang huminto sa kanilang tapat. Ang liwanag nito ay tumatama sa basang kalsada, lumilika ng mga anino na tila sumasayaw sa paligid ng kanyang walang malay na anak. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang mabilis na bumaba mula sa sasakyan. Hindi nito inintindi ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang sombrero at balikat. Sa isang iglap, naramdaman ni Maribel ang pag-angat ng bigat mula sa kanyang mga bisig. Binuhat ng pulis si Leo nang may pag-iingat. Tila ba hawak nito ang isang babasaging kristal. "Sumakay ka na. Kailangan nating dalhin ang bata sa ospital." Utos ng pulis. Ang kanyang boses ay malalim at baritono, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sumakay si Maribel sa likod ng patrol car. Ang kanyang katawan ay nanginginig
Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding trauma. Sa loob ng sasakyan, nalanghap niya ang amoy ng malinis na tela, kape, at isang uri ng pabango na nagpapaalala sa kanya ng kaligtasan. Pinanood niya ang pulis sa harap. Si Gabriel, ayon sa nameplate na nakatahi sa kanyang uniforme, habang mabilis, ngunit maingat itong nagmamaneho sa madulas na kalsada. Pagdating sa ospital, mabilis na kumilos ang mga nurse at doktor. Naiwan si Maribel na nakatayo sa malamig na hallway. Ang kanyang basang bestido ay nag-iiwan ng maliliit na puddle sa puting sahig. Pakiramdam niya ay isa siyang basura na napadpad sa isang malinis na mundo. Ang bawat tingin ng mga taong dumadaan ay tila isang panghuhusga sa kanyang kalagayan. Lumapit si Gabriel sa kanya matapos makipag-usap sa mga staff. Naka-admit na ang anak mo. Inaayos na nila ang nebulizer at oxygen niya. Salamat. Salamat po, officer. Nauutal na sagot ni Maribel. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Pero wala akong pera. Kinuha ng asawa ko ang lahat. Kahit pambayad sa emergency room wala ako. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, naglakad ito patungo sa cashier. Mula sa malayo, nakita ni Maribel kung paano ilabas ng pulis ang sarili nitong wallet at iabot ang isang card. Ang bawat pirma nito sa resibo ay tila isang sampal sa mukha ni Maribel, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ang taong hindi niya kilala ang nagbabayad para sa buhay ng kanyang anak, habang ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar ay hinayaan silang mamatay sa ulan. Dala ng desperasyon, kinuha ni Maribel ang kanyang basang cellphone. Sinubukan niyang tawagan si Anton. Sa huling pagkakataon, sa ikatlong ring sumagot ito. Anton, pakiusap. Nasa ospital kami. Kailangan ni Leo ng gamot. Kahit ibalik mo lang yung para sa kanya. Isang matunog na tawa ang narinig ni Maribel sa kabilang linya. Hindi kay Anton, kundi kay Clara. Gosh, Anton, hindi ba siya marunong makaramdam? Sabi ng divorce na kayo. Diba? Bakit ba ginagawa niyang rason yung bata para manghingi ng pera? Maribel, makinig ka. Malamig na sabi ni Anton. Ang boses nito ay puno ng inis. Wala na akong pakialam kung nasaan kayo. Kung may sakit ang bata, problema mo na yan. Huwag mo akong gagamitin para makahingi ng sustansya. At isa pa, huwag mo na akong tatawagan muli. Nakaka-stress ka sa gabi namin ni Clara. Pinatayan siya ng telepono. Ang tunog ng pagkakatapos ng tawag ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-ibig. Napasandal si Maribel sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Humagulgol siya. Hindi na iniintindi ang mga taong nakatingin. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Tila ba bawat bahagi ng kanyang kaluluwa ay dinudurog ng isang malaking makina. Isang mainit na tasa ng kape ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang paningin. Tumingala siya at nakita si Gabriel na nakayuko ng bahagya sa kanyang tapat. Walang bahid ng pandidiri sa mga mata nito. Tanging isang malalim na pangunawa na tila nakikita ang lahat ng sugat sa kanyang pagkatao. Uminom ka muna. Kailangan mong magpalakas para sa anak mo. Sabi ni Gabriel. Tinanggap ni Maribel ang tasa. Ang init na nagmumula sa kape ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib. Sa loob ng 6 na taon, siya ang palaging nag-aalaga. Siya ang palaging nagbibigay. Siya ang palaging nagpapainit ng pagkain para sa iba. Ngayon lang uli, may gumawa nito para sa kanya. Ang maliit na kilos na ito ay nagparamdam sa kanya na kahit papano, tao pa rin siya. Pinagmasdan ni Gabriel ang babaeng nasa harap niya. May kung anong pamilyar sa mga mata ni Maribel na tila gumigising sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Ang paraan ng pagyakap nito sa tasa ng kape, ang tatag sa kabila ng pagkasira, parang nakita na niya ito dati. Ngunit isinantabi niya ang iniisip at nanatiling nakatayo sa tabi nito, nagsisilbing isang tahimik na bantay sa gitna ng unos. Tumayo ang doktor mula sa nurse station
at naglakad patungo sa kanila. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa tiles ng ospital ay tila isang mabigat na tambol na nagpapakaba sa dibdib ni Maribel. Mrs. Maribel, stable na ang bata, pero may nakita kaming komplikasyon sa kanyang baga dahil sa matagal na pagkakalantad sa lamig. Kailangan niya ng isang serya ng gamot na medyo may kamahalan. Hindi ito cover ng basic PhilHealth at kailangang makuha sa loob ng susunod na 2 oras para hindi na lumala ang infection. Nabitawan ni Maribel ang tasa ng kape. Ang natirang likido ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Tila sumisimbolo sa kanyang natitirang pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga palad na wala ng kahit isang barya. Tumingin siya kay Gabriel na ang mga mata ay nakatitig din sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Magkano po ang kailangan? Mahinang tanong ni Maribel. Kahit alam niyang kahit anong halaga ang sabihin ng doktor, wala siyang kakayahang ibigay ito. Nang banggitin ng doktor ang halaga, tila gumuho ang kisame ng ospital sa ibabaw ni Maribel. Libo-libo. Isang halaga na para sa kanya ay parang isang bundok na hindi kayang akyatin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa hallway ay nabasag lamang ng isang malalim na buntong hininga ni Gabriel. Humarap ang pulis sa doktor. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Dok, ituloy niyo ang gamot. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Napalingon si Maribel kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Bakit? Bakit gagawin ito ng isang estranghero? Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang nurse ang tumatakbong lumapit sa kanila. Hingal na hingal. Doc, si Leo po. Biglang bumaba ang kanyang heart rate. Ang tunog ng alarm mula sa loob ng kwarto ni Leo ay pumailan lang sa buong hallway, isang matinis at nakatutulig na tunog na tila nagbabadya ng kamatayan. Ang tunog ng monitor sa loob ng silid ni Leo ay tila isang mabilis na pintig ng bakal na sumasabay sa kaba sa dibdib ni Maribel. Pinanood niya ang mga nurse na mabilis na pumasok. Ang kanilang mga paa ay naglilikha ng mahihinang kaluskos sa sahig habang pilit nilang ibinabalik ang normal na hininga ng kanyang anak. Nakatayo si Maribel sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa sariling braso hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Sa tabi niya, nanatiling nakatayo si Gabriel. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay tila isang pader na humaharang sa lamig ng aircon ng ospital. Nang lumabas ang doktor at sabihing naging maayos ang pagtanggap ng katawan ni Leo sa unang dose ng gamot, parang isang malaking bato ang naalis sa dibdib ni Maribel. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Officer, hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran, bulong ni Maribel, habang nakatingin sa kanyang mga kupas na tsinelas na puno pa rin ng putik. Napakalaking halaga nito. Wala akong ari-arian, wala akong trabaho. Ang tanging dala ko lang ay ang kahihiyang ito. Huwag mong isipin ang bayad, Maribel, sagot ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Ang mahalaga ay ligtas ang bata. Ang utang na loob ay hindi palaging binabayaran ng pera. Minsan, sapat na ang makita kitang tumayo muli para sa anak mo. Makalipas ang ilang araw, inilabas na si Leo sa ospital. Dahil wala nang matuluyan, dinala sila ni Gabriel sa isang lumang apartment sa dulo ng isang masikip na eskinita sa Tondo. Ang amoy ng paligid ay halo ng usok, tuyong isda at basang semento. Ang silid na nakuha ni Maribel ay maliit lamang, sapat lang para sa isang maliit na higaan at isang lamesang kahoy na tila kakainin na ng anay. Ang kisame ay may mga bakas ng lumang tulo ng ulan at ang bintana ay gawa sa mga kapirasong salamin na pinagdugtong-dugtong lamang. Dito nagsimula ang bagong buhay ni Maribel. Sa umaga, iniiwan niya si Leo sa isang matandang kapitbahay na si Aling Rosa at siya naman ay naglalakad patungo sa isang malapit na karinderya.
Ang trabaho niya ay tagahugas ng pinggan. Sa loob ng 8 oras, ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malapot na tubig na puno ng sebo at sabon. Ang kanyang dating malambot na balat ay nagsimulang maging magaspang, ang kanyang mga kuko ay naninilaw sa dumi, ngunit bawat pinggan na kanyang nililinis ay tila isang hakbang palayo sa mapait niyang nakaraan kay Anton. Isang gabi, pag-uwi niya sa kanilang munting silid, nadatnan ni Maribel si Leo na mahimbing na natutulog sa sahig. Wala man silang kama, maingat niyang inipon ang mga lumang kumot at telang kanyang nilabhan at inayos iyon upang maging isang simpleng pugad para sa kanyang anak. Tahimik niya itong pinanood, ang banayad na pagtaas-baba ng dibdib ni Leo, ang payapang mukha na tila walang bahid, ng hirap na kanilang dinaranas. Sa munting init na nagmumula sa katawan ng bata, doon niya hinugot ang natitira niyang lakas. Isang paalala na kahit gaano kahirap, hindi siya maaring sumuko. Kahit ganito lang tayo, Leo, mas gusto ko na ito kaysa sa bahay na punong-puno ng kasinungalingan. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Nagulat si Maribel nang mapansin ang isang supot ng prutas at isang bote ng bitamina sa ibabaw ng kanilang lamesang kahoy. Wala siyang natatandaang bumili nito. Alam niyang hindi iyon galing kay Aling Rosa dahil ang matanda ay hirap din sa buhay. Ang tanging taong pumapasok sa isip niya ay si Gabriel. Ngunit paano nalaman ng pulis kung saan siya eksaktong nakatira? At bakit patuloy itong tumutulong nang walang hinihinging kapalit? Kinuha ni Maribel ang lumang backpack ni Leo upang ayusin ang mga gamit nito para sa susunod na araw. Habang tinitingnan ang loob ng isang maliit na bulsa ng bag, may nakapa siyang isang lukot na sobrang plastik. Marahil ay nailagay ito roon ni Leo noong huling beses silang nasa opisina ni Anton bago ang trahedya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may mga kopya ng mga resibo at isang ledger na may pirma ni Anton. Hindi ito simpleng listahan ng gastos. Ito ay mga dokumento ng mga transaksyon sa mga hindi kilalang kumpanya at may mga petsang tumutugma sa panahon kung kailan sinabi ni Anton na nalulugi ang kanilang negosyo. Habang binabasa ni Maribel ang bawat linya, ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang ledger na ito ay nagpapatunay na ang lahat ng luha niya, ang lahat ng pagtitipid niya, at ang pagkawala ng kanilang mga ari-arian ay isang malaking palabas lamang. Ninakawan siya ng sarili niyang asawa bago pa man siya itapon sa kalsada. Ngunit may isang dokumento sa pinakailalim na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ni Anton at ng isang pribadong ahensya tungkol sa paglipat ng kustodya ng isang bata patungo sa ibang bansa kapalit ng isang malaking halaga ng pera. At ang pangalang nakasulat sa ilalim ng salitang subject ay walang iba kundi si Leo. Ang panginginig ng kamay ni Maribel ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga papel sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng papel sa semento ay tila isang malakas na babala. Hindi lang pala siya itinapon ni Anton, may plano itong ibenta ang sarili nilang anak upang masustentuhan ang luho nila ni Clara. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng kanilang silid. Hindi ito ang mahinahong katok ni Aling Rosa. Ito ay isang marahas na paghampas na tila gustong wasakin ang lumang kahoy. Maribel, buksan mo ito. Alam kong naitago mo ang mga dokumento ko. Ang boses ni Anton, na puno ng puot, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng apartment. Nayakap ni Maribel ang mga dokumento sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa natutulog na si Leo. Ang nakaraan na akala niya ay kinalimutan na siya, ay muling nagbabalik upang bawiin ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Ibigay mo sa akin ang bag na yan, Maribel. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang boses ni Anton ay tila isang matalas na lagari na pilit pumuputol sa huling hibla ng katahimikan sa loob ng maliit na silid ni Maribel. Ang bawat paghampas ng kanyang kamao sa lumang kahoy ng pinto ay nagpapayanig
sa mga alikabok mula sa kisame na dahan-dahang bumabagsak sa natutulog na si Leo. Yakap-yakap ni Maribel ang sobre sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik hanggang sa marinig niya ang mahinang pagpunit nito. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Ngunit pinilit niyang huwag maglabas ng kahit anong tunog. Nanatili siyang nakakuyom sa sulok, pinapanood ang bawat pagyanig ng pinto hanggang sa unti-unti itong tumigil at mapalitan ng mga papalayong hakbang ng mabibigat na sapatos ni Anton. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init, kundi isang paalala ng malupit na realidad. Maagang nagising si Maribel upang pumunta sa palengke. Bitbit ang isang maliit na pitaka na naglalaman ng mga barya mula sa kanyang sahod. Sa paghuhugas ng pinggan, naglalakad siya sa gitna ng maputik na eskinita. Ang amoy ng nabubulok na gulay at malansang isda ay dumidikit sa kanyang kupas na damit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Kailangan niyang makabili ng murang harina at asukal. Plano niyang gumawa ng kakanin upang madagdagan ang kanyang kinikita. Habang nagbibilang siya ng barya sa tapat ng isang sapa ng mga gulay, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Mula rito ay bumaba si Doña Carmen, suot ang kanyang mamahaling telang sutla at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Kasunod nito ay si Clara, na tila isang porselanang manika sa ganda ng kanyang suot na bestidong puti, bitbit ang isang bag na ang halaga ay katumbas na ng ilang taong sahod ni Maribel. Agad na nakuha ng dalawa ang atensyon ng mga tao sa palengke. Ang bulungan at tsismis ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Pinanood ni Maribel kung paano lumapit ang dalawang babae sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panghahamak. Tingnan mo nga naman. Anton was right. Dito ka lang talaga nababagay, Maribel. Sa gitna ng basura at malansang paligid. Malakas na sabi ni Doña Carmen, sapat na upang marinig ng lahat ng mga tindera at mamimili sa paligid. Akala mo ba matatakasan mo kami? Ibigay mo ang mga dokumentong ninakaw mo sa anak ko. Huwag mong ipakita sa amin ang pagiging magnanakaw mo mula sa pamilyang nagnakaw sa'yo mula sa kahirapan. Hindi ako magnanakaw, Mama. At alam niyo kung ano ang nasa loob ng mga papel na yon. Sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit nananatiling matatag. Lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 6 na taon, kinuha niyo. At ngayon, pati ang anak ko, gusto niyong ipagpalit sa pera? Tumawa ng mahina si Clara, isang tunog na tila mga pako na kinakalos sa bakal. Oh, Maribel, you're so dramatic. We're just trying to help you. Look at yourself. Amoy lansa ka na. At ang dumi ng mga kuko mo. Paano mo mapapalaki si Leo sa ganitong lugar? Dahan-dahang binuksan ni Clara ang kanyang mamahaling pitaka at kumuha ng ilang pirasong barya. Marahas niya itong ibinagsak sa putikan, sa mismong tapat ng mga tsinelas ni Maribel. Ang tunog ng pagtama ng metal sa basang lupa ay tila isang huling insulto sa pagkatao ni Maribel. Ayan, pambili mo ng sabon. Masyado ka nang mabaho para maglakad sa harap namin. Muling uyam ni Clara habang nakatingin sa mga tao sa palengke na ngayon ay nanonood na sa kanila. Napatitig si Maribel sa mga barya sa putikan. Naramdaman niya ang init na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang mukha. Ang bawat pangaalipusta, bawat tawa at bawat sulyap ng pandidiri ay tila mga latay na tumatama sa kanyang likuran. Sa loob ng 6 na taon, hinayaan niyang tapakan ang kanyang dignidad dahil sa pagmamahal. Pero ngayon, wala na ang Maribel na iyon. Imbes na yumuko upang pulutin ang pera, itinaas ni Maribel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na ngayon lang niya naramdaman. Itago niyo ang barya niyo, Clara. Mas kailangan niyo yan dahil balang araw, kapag nakuha ko na ang lahat ng kinuha niyo sa akin, wala nang maiiwan sa inyo
kahit pambili ng kabaong. Malamig na sabi ni Maribel. Lalong uminit ang ulo ni Doña Carmen at itinaas nito ang kanyang kamay upang sampalin si Maribel. Ngunit bago pa tumama ang palad ng matanda, isang matigas at malakas na kamay ang humawak sa braso nito sa gitna ng hangin. Lumingon ang lahat at nakita ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang mukha ay tila gawa sa bato sa tindi ng seryosong ekspresyon. Si Gabriel, ang kanyang mga mata, ay nakatitig kay Doña Carmen ng may panganib, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang sinturon kung saan nakasabit ang kanyang kong sowalo. Ang katahimikan sa palengke ay naging mabigat. Tila ba lahat ay natatakot huminga. Ang tunog lamang ng malakas na tibok ng puso ni Maribel ang kanyang naririnig habang nakatayo si Gabriel sa pagitan niya at ng mga taong pilit siyang dinudurog. Ang pag-atake sa isang tao sa publiko ay may kaukulang parusa sa batas, madam. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng banta. At sa tingin ko, hindi niyo gustong dumaan sa gabing ito sa loob ng isang selda. Nanginginig sa galit at hiya na binitawan ni Gabriel ang braso ni Doña Carmen. Mabilis na sumakay ang dalawang babae sa kanilang sasakyan. Ngunit bago tuluyang magsara ang pinto, nakita ni Maribel ang takot sa mga mata ni Clara. Humarap si Gabriel kay Maribel. Ang panganib sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang malambot na sulyap na tila humihingi ng paumanhin para sa mundong ito. Pinagmasdan ni Maribel ang pulis. Ang kanyang puso ay dahan-dahang kumakalma, ngunit isang bagong uri ng pangamba ang lumitaw. "Salamat uli, officer," mahinang sabi ni Maribel. "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang mga baryang nasa putikan. "Pero kailangan nating mag-usap. Ang mga dokumentong hawak mo. Hindi lang si Anton ang may kinalaman doon. May mas malalim pang sikreto ang pamilyang ito." Sa kabilang dulo ng palengke, isang lalaking naka-jacket na itim ang tahimik na nagmamasid sa kanila habang hawak ang isang kamera na nakatutok sa bawat kilos ni Maribel at Gabriel. Ang init na nagmumula sa kalan ay tila humahalik sa mukha ni Maribel, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa loob ng maliit at masikip na kusina ng karinderyang pinagtatrabahuhan niya, ang usok ng ginigising na bawang at sibuyas ang nagsisilbing pabango niya sa bawat araw. Pagkatapos ng kanyang shift sa paghuhugas ng pinggan, pinayagan siya ng may-ari na gamitin ang kusina para magluto ng sarili niyang mga ibebenta. Dito isinilang ang baon ni Leo. Ito ay mga simpleng hopcom, kanin, ulam, at isang pirasong saging na ibinebenta niya sa mga construction worker sa kabilang kanto. Ang bawat barya na natatanggap niya, kahit gaano kaliit at puno ng langis, ay tila mga hiyas na unti-unting bumubuo sa kanyang nasirang pagkatao. Sa bawat pagod, ang mukha ni Leo na masayang kumakain ng masustansyang pagkain ang kanyang nagiging lakas. Isang hapon, pag-uwi ni Maribel sa kanyang silid, sinalubong siya ng isang malansang amoy at ang tunog ng tubig na tumatama sa semento. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang lumang tubo sa ilalim ng kanilang lababo ay tuluyan ng bumigay. Ang tubig ay mabilis na kumakalat sa sahig. Binabasa ang kanyang mga supot ng harina at ang kaisa-isang banig na tinutulugan nila ni Leo. "Diyos ko, bakit ngayon pa?" bulong ni Maribel. Napaupo siya sa gitna ng baha. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghagulgol. Ang pagod ng buong araw ay tila biglang sumabog. Pakiramdam niya, kahit anong pilit niyang bumangon, palaging may sisira sa kanyang munting pag-asa. Isang banayad na katok ang bumasag sa kanyang pag-iyak. Sa pintuan ay nakatayo si Gabriel, bit-bit ang isang maliit na kotseng laruan para kay Leo. Agad na napansin ng pulis ang sitwasyon. Hindi ito nagtanong. Mabilis itong pumasok at inilapag ang dala sa ibabaw ng lamesa. "Maribel, tumayo ka riyan. Ako na ang bahala rito," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado,
Tila ba ang baha sa loob ng kwarto ay isang maliit na bagay lamang na madaling ayusin. Hinubad ni Gabriel ang kanyang barong pulis at isinabit ito sa likod ng pinto. Itinupi niya ang manggas ng kanyang puting t-shirt, inilalantad ang kanyang mga braso na bakat ang mga ugat dahil sa lakas. Kinuha niya ang isang wrench mula sa kanyang dalang tools sa motor at lumuhod sa basang sahig. Pinanood ni Maribel ang bawat galaw ni Gabriel, ang pagpihit nito sa kinalawang na bakal, ang pagpupunas nito sa tumatagas na tubig at ang seryosong ekspresyon sa mukha nito habang tinitiyak na maayos ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, ang tunog ng tumatagas na tubig ay huminto. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napalitan ng tunog ng mabigat na paghinga ni Gabriel. Tumayo ang pulis, ang kanyang t-shirt ay basa na ng pawis at may bahid ng kalawang ang kanyang noo. Kumuha si Maribel ng isang malinis na bimpo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pasensya ka na, Gab. Nakakahiya na talaga sa'yo. Mahinang sabi ni Maribel habang dahan-dahang ipinapahid ang bimpo sa noo ng pulis upang alisin ang dumi. Tumigil si Gabriel sa paggalaw. Ang distansya sa pagitan nila ay naging napakalapit. Sapat na upang maramdaman ni Maribel ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Ang mga mata ni Gabriel ay nakatitig sa kanya, isang titig na hindi puno ng awa, kundi ng paghanga at isang uri ng pagnanais na protektahan siya. Sa gitna ng masukal at madilim na kwartong iyon, tila nagkaroon ng isang mahiwagang liwanag na nagbuklod sa kanilang dalawa. Ang bawat pintig ng puso ni Maribel ay tila naririnig niya sa gitna ng katahimikan, isang ritmo na matagal na niyang kinalimutan. Wala kang dapat ikahiya, Maribel, bulong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa braso ni Maribel, isang hawak na maingat, ngunit puno ng katatagan. Sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Agad na lumayo si Maribel. Ang kanyang mga pisngi ay nag-aapoy sa hiya at kilig. Hindi siya sanay na may ganitong klaseng atensyon mula sa isang lalaki. Isang lalaking hindi humihingi ng kapalit. Isang lalaking nakikita siya bilang isang tao at hindi bilang isang katulong o palamunin. Nang magpaalam si Gabriel para umalis dahil sa kanyang duty, naiwan ang kanyang jacket sa upuan dahil nakalimutan niya itong kunin. Naiwan ang amoy ng panlalaking sabon, kape at ang init ng kanyang presensya sa bawat sulok ng maliit na kwarto. Ang amoy na yon ay nagsilbing pampatulog kay Maribel ng gabing iyon. Isang pakiramdam ng seguridad na tila isang mahigpit na yakap. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Sa labas ng apartment, sa ilalim ng isang pundidong ilaw ng poste, ang lalaking nakajacket na itim ay muling lumitaw. Kinuha nito ang kanyang cellphone at nag-send ng isang mensahe. Masyadong malapit na ang pulis sa kanya. Kailangan na nating kumilos. Kinaumagahan, masayang nagising si Maribel. Kinuha niya ang maliit na lata ng biskwit kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang kinita mula sa pagbebenta ng Hopcom. Plano niyang ibili si Leo ng bagong tsinelas at dagdagan ang kanyang puhunan. Ngunit nang buksan niya ang lata, ang kanyang hininga ay tila napatigil. Ang mga tumpok ng barya at ilang papel na pera na pinaghirapan niya sa loob ng isang buwan. Wala na. Ang tanging natira sa loob ng lata ay isang pirasong papel na may nakasulat na pamilyar na mga salita. Walang sayo na hindi ko kayang bawiin. Nabitawan ni Maribel ang lata. Ang tunog ng pagtama ng lata sa semento ay tila isang malakas na hudyat ng muling pagsisimula ng kanyang bangungot. Ang kanyang munting kusina ng pag-asa ay muling binalot ng anino ng kanyang nakaraan. Wala ka ng halaga, Maribel. Tingnan mo ang sarili mo. Isa ka na lang basurang pilit, bumabangon, pero paulit-ulit na babalik sa putikan. Ang mga salitang yun ni Anton ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Maribel.
Mas masakit pa kaysa sa katotohanang ninakawan siya nito. Hawak-hawak pa rin ni Maribel ang tila napakabigat na lata ng biskwit. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak sa gilid ng matalas na yero. Ang kawalan ng laman ng latang yon ay tila sumasalamin sa kawalan ng laman ng kanyang hinaharap. Ang bawat barya na pinaghirapan niya sa ilalim ng nakapapasong init ng kalan at ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa kinabukasan ni Leo ay naglaho na parang bula. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok ay tila may mga tinik na bumabara. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding panghihina ng loob. Sa bawat pagkakataon na akala niya ay nakahakbang na siya palayo sa kanyang madilim na kahapon, palaging naroon ang anino ni Anton upang hilaing muli siya pabalik sa ilalim. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang nagpagising sa kanyang nagluluksa na diwa. Iniluwan nito si Anton na nakasuot ng isang mamahaling jacket at may bakas ng mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin ito sa paligid ng maliit na silid ng may matinding pandidiri. Tila ba ang hanging nilalanghap niya rito ay may dalang sakit. Hahanapin mo ba ang perang pinaghirapan mo, Maribel? Bungad ni Anton habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Huwag ka nang mag-abala. Kinuha ko lang ang para sa akin. Ang perang ginamit mo para rito ay pera ko rin naman. 'Di ba? Lahat ng meron ka ay dahil sa akin. Paano mo nagawa ito, Anton? Pera iyon para sa gamot at pagkain ni Leo. Sarili mong anak na nakawan mo. Ang boses ni Maribel ay pumiyok sa tindi ng sakit. Lumapit si Anton sa kanya. Sapat na upang maamoy ni Maribel ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng bawang at pawis sa kanyang sariling damit. Tingnan mo ang sarili mo, Maribel. Amoy sibuyas ka na, ang dumi ng mga kuko mo, at ang taba mo na sa kakaasikaso sa karenderya. Kaya kita iniwan eh. Sinong lalaki ang gaganahan sa isang babaeng hindi na marunong mag-ayos? Kahit bigyan kita ng 1,000,000 piso, mananatili kang talunan dahil ganyan ka pinalaki. Ang mga salitang amoy sibuyas ay tumama kay Maribel na parang isang malakas na sampal. Naalala niya ang lahat ng gabi na hindi siya natutulog para lang mapagsilbihan ang lalaking ito, ang lahat ng pagkakataon na tinalikuran niya ang sarili niyang kagandahan para lang magkaroon si Anton ng magandang buhay. At ngayon, ang mismong sakripisyong yon ang ginagawa nitong sandata upang durugin siya. Naramdaman ni Maribel ang init ng mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na binabasag at dinidikdik hanggang sa maging abo. Ang bawat pangungutya ni Anton ay tila isang mitya na pumapatay sa natitirang liwanag sa loob niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang binti. Si Leo. Ang bata ay kanina pa pala gising at nakikinig sa usapan. Tumingala ang bata kay Anton. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang tapang. Papa, huwag mo na pong awayin si Mama. Sabi ko na nga ba, si Tito Gab ang magiging bagong papa ko eh. Siya ang nag-aalaga sa amin, hindi ikaw. Sigaw ni Leo sa kanyang maliit na boses. Ang mukha ni Anton ay biglang nagdilim. Ang galit at selos ay rumesponde sa kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ni Gabriel. Anong sabi mo? Isang pulis lang ang ipapalit mo sa akin? Tandaan mo ito, Maribel. Kukunin ko si Leo sa'yo. Gigisahin kita sa korte hanggang sa wala nang matira sa'yo kahit ang karapatan mong makita ang anak mo. Isang hampas lupa na katulad mo ay walang kakayahang magpalaki ng isang bata. Marahas na lumabas si Anton. Sinadya nitong banggain ang balikat ni Maribel bago tuluyang umalis. Ang tunog ng kanyang papalayong sasakyan ay tila isang banta na hindi matatapos sa gabing iyon.
Naiwan si Maribel na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila mas lalong kumitid. Tila ba ang pader ay dahan-dahang lumalapit upang ipitin siya. Paano siya lalaban sa isang taong may pera at kapangyarihan? Paano niya poprotektahan ang kanyang anak kung pati ang huling barya niya ay nakuha na? Isang malakas na katok mula sa pinto ang muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay mula sa may-ari ng apartment, si Aling Teodora, na may hawak na isang pirasong papel. Maribel, pasensya ka na. Pero simula bukas, kailangan nyo nang umalis dito. Binili na ng isang kumpanya ang lupang kinatatayuan ng apartment na ito at lahat ng nangungupahan ay kailangang mag-evacuate agad. Wala akong magagawa. Batas ang sinusunod ko, sabi ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ni Maribel. Napaupo si Maribel sa sahig, yakap ang kanyang anak. Ang langit ay tila tuluyan ng nagsara para sa kanya. Wala ng pera, wala ng tirahan, at may banta ng pagkawala ng anak. Saan ba kukuha ng lakas ang isang pusong paulit-ulit na pinapatay? Hanggang kailan magiging sapat ang pag-ibig ng isang ina laban sa malupit na hagupit ng tadhana? At sa gitna ng dilim na ito, mayroon pa bang kamay na darating upang siya ay hanguin o tuluyan na siyang lalamunin ng lason ng kanyang nakaraan? Tila ba ang bawat pader ng maliit na silid ay dahan-dahang lumalapit upang ipitin si Maribel? Sa bawat paghila niya ng zipper ng lumang bag na punong-puno ng kanilang mga damit, ang tunog ng bawat ngipin ng bakal na nagkakabit ay tila isang paalala ng kanyang pira-pirasong buhay. Ang bawat piraso ng tela na kanyang itinitiklop ay may dalang alaala ng hirap at pagod. Ngunit ngayon, kailangan niya itong isiksik sa loob ng isang madilim na bag dahil wala na silang matatawag na tahanan. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na isinasara ang mga kahon ng mga gamit sa kusina. Ang tunog ng pag-agas ng luha sa kanyang mga pisngi ay tila mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa pintuan. Maribel, anong nangyayari rito? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala. Nakatayo siya sa pintuan. Suot pa rin ang kanyang uniforme na may bahid ng alikabok mula sa buong araw na pag-duty. Nang makita niya ang mga kahon at ang mugtong mga mata ni Maribel, ang kanyang panga ay nag-abot sa tindi ng tensyon. Officer, pinalayas na kami. Binili na raw ang lupa at kailangan naming umalilis sagad. Nauutal na sagot ni Maribel. Ang boses niya ay halos mawala na dahil sa pagod at gutom. Wala na kaming mapupuntahan. Sigurado akong si Anton ang may gawa nito. Hindi niya kami titigilan hanggat hindi niya kami nakikitang gumagapang sa kalsada. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit ang lamig na biglang lumabas sa kanyang mga mata ay sapat na upang malaman ni Maribel na may gagawin ang pulis. Mabilis na lumabas si Gabriel at hinanap ang may-ari ng apartment, si Aling Teodora. Mula sa loob ng silid, naririnig ni Maribel ang mahinang bulungan na nauwi sa isang seryosong usapan. Aling Teodora, bilang isang opisyal ng batas, alam kong walang kumpanya ang bibili ng ganitong klaseng lupa nang walang abiso sa loob ng 3 buwan. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. At alam ko rin kung sino ang nag-abot sa inyo ng sobre para pilitin ang mga tao rito na umalis. Ang pagtanggap ng suhol at ang ilegal na pagpapatalsik sa mga nangungupahan ay may katapat na kulong. Gusto niyo bang isama ko kayo sa presinto ngayon? Ang katahimikan na sumunod ay naputol lamang ng tunog ng mabilis na paghinga ni Aling Teodora at ang pabulol na paghingi nito ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Gabriel sa loob ng silid. Hindi kayo aalis dito, Maribel, sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang mga kahon. Mali ang kinalaban nila. Hanggat suot ko ang uniformeng ito, walang sino mang makakapagtapon sa inyo sa kalsada na parang basura.
Nabitawan ni Maribel ang hawak na damit at napaupo sa gilid ng higaan. Ang bigat na kanina pa, nakadagan sa kanyang dibdib, ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pakiramdam na mayroong isang pader na handang sumalo sa kanya kapag siya ay malapit ng mabuwal. Lumabas si Gabriel sa hallway upang bigyan ng pagkakataon si Maribel na kumalma. Sumunod ang babae at nakita ang pulis na nakasandal sa pader. Nakatingin sa kadiliman ng eskinita, lumapit si Maribel. Ang bawat hakbang niya sa lumang semento ay tila isang pagkilala sa katatagan ng lalaking nasa harap niya. Salamat, Gab. Hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon kung wala ka. Mahinang sabi ni Maribel. Humarap si Gabriel sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng hallway, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Maribel ang init ng presensya ng lalaki. Isang pakiramdam ng seguridad na tila isang mahigpit na yakap na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at dinala ang kanyang mga daliri sa noo ni Maribel. Dahan-dahang iniiwas ang isang lanta at basang hibla ng buhok. Ang haplos na yon ay panandalian lamang, ngunit sapat na upang magpadala ng isang kuryente ng kilig at pag-asa sa buong katawan ni Maribel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay tila nawala. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang mabagal na tibok ng kanilang mga puso ang nanatili. Tumingin si Gabriel sa mga mata ni Maribel nang may malalim na pangako. Huwag kang matakot, Maribel. Sabi ko naman sa'yo, habang nandito ako, walang sino mang makakapanakit sa inyo. Ako ang magsisilbing pader mo. Bulong ni Gabriel. Hindi nakapagsalita si Maribel. Ang tanging nagawa niya ay isandal ang kanyang noo sa matikas na balikat ng pulis. Isang tahimik na pag-amin na sa gitna ng unos, natagpuan na niya ang kanyang kanlungan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Ninanamnam ang bawat segundo ng kapayapaang ibinigay ng lalaking ito. Kinaumagahan, bago umalis si Gabriel, may iniwan siyang isang maliit na bag. Sa loob nito ay may isang bagong-bagong kandado na gawa sa mabigat na bakal at isang munting susi. Palitan mo ang kandado ng pinto mo at ito ang kaisa-isang susi. Walang ibang makakapasok dito kundi ikaw. Ang tunog ng pagpihit ng bagong susi sa kandado ay tila isang simbolo ng pagsasara ng pinto sa kanyang nakaraan. Ngunit habang naglalakad si Gabriel, pabalik sa kanyang motor, may isang bagay siyang hindi sinasabi kay Maribel. Sa kanyang desk sa Don Cansat, may isang folder na nakabukas. Sa loob nito ay ang pangalan ni Anton at sa tabi nito ay isang litrato ng isang kumpanyang pinaghihinalaang sangkot sa malaking kaso ng pagpupuslit ng mga kontrabando. Habang nangyayari ito, sa loob ng malawak at marangyang mansyon ni na Anton, isang baso ng kristal ang marahas na tumama sa pader at nagkadurog-durog. Ang tunog ng pagkabasag ay tila isang hudyat ng bagong gulo. Anong sabi mo? Sterile ka? Hiyaw ni Clara. Ang kanyang muka ay namumutla sa tindi ng galit habang hawak ang isang medical report. Ibig sabihin, kahit kailan ay hindi tayo magkakaroon ng anak at si Leo lang ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng ari-arian mo? Nakatayo si Anton sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago ay nabunyag na. At ang katotohanan yun ang magiging mitya upang gawin niya ang lahat. Kahit ang pinakamadilim na paraan upang makuha muli ang anak na minsan na niyang itinapon sa putikan. Ang amoy ng bagong luto na pandesal at kakanin ay dahan-dahang humahalo sa sariwang hangin ng madaling araw. Sa isang maliit ngunit napakalinis na kiosk na gawa sa pinakintab na kawayan at kahoy, abalang-abala si Maribel sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Ang pangalang Leo's Joy ay nakasulat sa isang makulay na arko sa itaas,
isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ilang buwan na ang lumipas mula ng gabing muntik na silang mawalan ng matitirhan. Sa tulong ng bawat baryang naipon niya mula sa paghuhugas ng pinggan at sa walang sawang paggabay ni Gabriel, unti-unting naitayo ni Maribel ang kanyang munting pangarap. Ngayon, hindi na siya ang babaeng amoy sibuyas at may maruming kuko. Ang kanyang balat ay muling kuminang. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. At ang bawat kilos niya ay puno ng tiwala sa sarili. Kinuha ni Maribel ang isang maliit na salamin mula sa ilalim ng counter. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakikita niya ang isang babaeng malakas at malaya. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang Doysan na may kulay na matingkad na pula. Isang kulay na dati ay ipinagbabawal ni Anton dahil ayaw nitong nakakakuha siya ng atensyon mula sa ibang tao. Ang pagdampi ng malambot na Toyson sa kanyang mga labi ay tila isang huling hakbang ng paglaya. Sa bawat haplos ng kulay, tila ba binubura niya ang lahat ng masasakit na salitang ibinato sa kanya ng kanyang dating asawa. Ngumiti siya sa salamin, isang matamis at matapang na ngiti na nagpapakita na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. "Mama, ang ganda niyo po!" Sigaw ni Leo habang tumatakbo patungo sa kanya. Suot ang bago at malinis nitong uniforme para sa eskwela. Niyakap ni Maribel ang kanyang anak. Ang bawat halik niya sa noo ng bata ay isang panata na hinding-hindi na sila muling babalik sa putikan. Ang tagumpay ng Leo's Joy ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng kaisa-isang kayamanan na itinira sa kanya ng tadhana. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng marangyang opisina ni Anton, ang kapaligiran ay tila isang nagbabadyang bagyo. Ang tunog ng pagbagsak ng mga folder sa ibabaw ng lamesang mahogany ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakatayo si Anton sa harap ng kanyang bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng galit habang binabasa ang report tungkol sa pagbaba ng halaga ng kanyang mga shares sa stock market. Ang kumpanya na itinayo niya sa pamamagitan ng panlilinlang kay Maribel ay dahan-dahang gumuguho. Ang mga utang ay nagsisimulang sumingil at ang mga ilegal na transaksyon na akala niya ay naitago niya ng maayos ay isa-isang nabubunyag sa mga otoridad. Ang lahat ng luho na ipinamalas niya kay Clara ay tila isang mabilis na gumugunaw na buhangin. "Anton, kailangan nating kuhanin ang bata." Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng desperasyon habang nakaupo ito sa sofa. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag. Si Leo lang ang tanging paraan para makuha natin ang mana mula sa iyong lolo sa probinsya. Kapag nalaman nilang hindi ka na maaring magkaroon ng anak, mapupunta ang lahat ng ari-arian sa iyong mga pinsan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. "Alam ko, Mama. At alam ko na rin kung nasaan sila." Malamig na sagot ni Anton. Bumalik ang atensyon ni Maribel sa kanyang kioske ng isang malaking itim na van ang huminto sa tapat nito. Inakala niyang ito ay isa lamang sa kanyang mga suking customer na nag-order ng napakaraming kakanin para sa isang handaan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, ang tunog ng pagkiskis ng sapatos sa semento ay nagbigay ng isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Bumaba si Doña Carmen, kasunod ang isang lalaking nakasuit na may bitbit na attaché case, isang abogado. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng kayabangan. Tila ba ang lupang inaapakan niya ay pag-aari pa rin na niya. Tingnan mo nga naman, ang daga ay natutong magtinda ng kakanin. Uyam ni Doña Carmen habang tinitingnan ang paligid ng munting negosyo ni Maribel. "Huwag kang masyadong maging kampante, Maribel. Ang lahat ng nakikita mo rito ay maaari naming bawiin sa loob ng isang iglap." Inilapag ng abogado ang mga papel sa ibabaw ng counter, sa mismong tapat ng mga kakanin na inihanda ni Maribel ng may pagmamahal. "Mrs. Maribel,
narito kami upang ihatid ang opisyal na summons mula sa korte. Ang boses ng abogado ay walang emosyon. Inihahain ni Mr. Anton ang petition para sa custody ng inyong anak. At kasama na rin dito ang motion to seize sa ari-ariang ito dahil ayon sa aming record, ang puhunang ginamit mo rito ay nagmula sa mga ninakaw mong pondo mula sa inyong joint account noong kayo ay kasal pa. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na pagbagsak ng mga tipak ng yelo sa puso ni Maribel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makita nila ang kanyang kahinaan. Sa di kalayuan, nakita niya ang sasakyan ni Gabriel na dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa makababa ang pulis, may isang bagay na ibinulong si Doña Carmen sa tenga ni Maribel na nagpatigas sa buong pagkatao ng babae. Alam naming lahat, Maribel, pati ang sikreto tungkol sa tunay na ama ni Leo. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka naming manalo? Ang bawat titik sa puting papel na hawak ni Maribel ay tila naging mga langgam na gumagapang at kumakagat sa kanyang paningin. Ang salitang petition for custody ay nakasulat sa itim at makapal na tinta, tila isang hatol ng kamatayan na nakapatong sa ibabaw ng kanyang pinaghirapang counter. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang manginig ang kanyang mga balikat. Custody? Ang boses ni Maribel ay mababa, tila isang nagbabadyang unos. Noong itapon niyo kami sa kalsada na parang basura, nasaan ang pagmamahal niyo sa batang ito? Noong halos mamatay ang anak ko sa pneumonia dahil sa tindi ng ulan at lamig, nasaan ang malasakit ng amang sinasabi niyo? Tumawa ng maikli si Doña Carmen, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Iba na ang sitwasyon ngayon, Maribel. Ang isang hamak na tindera ng kakanin ay walang kakayahang magbigay ng kinabukasan sa isang tagapagmana ng pamilya namin. Tignan mo ang paligid mo, puro usok at alikabok. Dito mo ba gustong lumaki ang apo ko? Hindi siya apo niyo simula nung araw na pinalitan niyo ang kandado ng bahay niyo? Sigaw ni Maribel. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kanto dahilan upang mapatigil ang ilang mga dumadaan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa biyenang walang puso. Agad na lumapit ang abogado. Inayos ang kanyang salamin at naglabas ng isa pang dokumento. Mrs. Maribel, huwag nating daanin sa emosyon. Mayroon kaming mga ebidensya na hindi sapat ang iyong kinikita upang sustentuhan ang pangangailangan ng bata. At ang puhunan mo para sa negosyong ito, kailangan mong patunayan sa korte na hindi ito galing sa nakaw na pondo. Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng paghinto ng isang motorsiklo ay narinig sa gilid ng kalsada. Ang pagtunog ng side stand na tumama sa semento ay tila isang hudyat ng pagdating ng kaligtasan. Bumaba si Gabriel, suot ang kanyang uniforme na tila isang baluti ng katarungan. Ang bawat hakbang ng kanyang mabibigat na sapatos sa kalsada ay nagbibigay ng takot sa abogado at kay Doña Carmen. May problema ba rito? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat na hindi matatawaran. Officer, ito ay usaping pampamilya. Huwag kang makialam. Bulyaw ni Doña Carmen bagamat halata ang panginginig ng kanyang boses. Ang panggugulo sa isang legal na negosyo at ang pananakot sa isang mamamayan ay usaping pampubliko, madam, sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang mga papel sa counter. Kinuha niya ang summons at mabilis itong binasa. Ang dokumentong ito ay isang imbitasyon para sa pagdinig, hindi isang warrant para kuhanin ang bata o isara ang pwesto. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 5 minuto, mapipilitan akong arestuhin kayo sa ilalim ng kasong harassment. Nanggagalaiti sa galit si Doña Carmen. Lumingon siya kay Leo
na ngayon ay nakatago sa likod ni Maribel, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng bestido ng kanyang ina. Leo, halika rito sa lola. Bibili tayo ng maraming laruan at masarap na pagkain. Doon tayo sa malaking bahay, hindi rito sa mabahong lugar na ito. Pang-uuto ng matanda, habang pilit na inaabot ang kamay ng bata. Ngunit si Leo ay lalong sumiksik sa likod ni Maribel. Tumingala ang bata kay Gabriel at pagkatapos ay sa kanyang ina. Ayaw ko po sa inyo. Gusto ko kay Mama at kay Tito Gab. Kayo po yung nagtapon ng adobo ni Mama sa putik. Ang mga salita ng bata ay tila isang matalas na pana na tumama sa natitirang kapal ng mukha ni Doña Carmen. Namutla ang matanda, habang ang abogado naman ay mabilis na hinila ang kanyang kliyente patungo sa sasakyan. Alam nilang sa pagkakataong ito, talo sila. Nang umalis ang itim na sasakyan, naiwang humihingal si Maribel. Ang lahat ng lakas na kanyang ipinamalas kanina ay tila biglang naglaho. Inalalayan siya ni Gabriel na maupo sa isang maliit na bangko. Salamat uli, Gab. Hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan. Mahinang sabi ni Maribel habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Leo. Hindi pa tapos ang laban, Maribel. Seryosong sabi ni Gabriel. Yung sinabi ng abogado tungkol sa puhunan. Kailangan nating ayusin ang mga papeles mo, pero may mas mahalagang bagay kang kailangang tignan. Inabot ni Gabriel ang isang lumang folder na kinuha niya mula sa kanyang motor. Naghalongkat ako sa mga lumang records sa munisipyo. Maribel, naalala mo ba yung dokumentong pinapirmahan sa iyo ni Anton 6 na taon na ang nakakalipas? Yung sabi niya ay para sa insurance niyo. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang folder. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila isang nakatutulig na ingay sa kanyang pandinig. Pagdating sa huling pahina, nakita niya ang kanyang sariling pirma sa ilalim ng isang kasunduan na hindi niya kailanman binasa ng buo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang hininga niya ay tila napatigil. Ang dokumentong yon ay hindi para sa insurance. Ito ay isang waiver of rights, isang legal na dokumento kung saan isinusuko niya ang lahat ng kanyang karapatan sa anumang ari-arian o perang kikitain ni Anton. At mas malala, binibigyan niya si Anton ng ganap na kapangyarihan na magdesisyon sa kustodya ni Leo nang walang pahintulot niya. Naramdaman ni Maribel ang pag-ikot ng paligid. Ang pirasong papel na yon ang siyang magiging pinakamalakas na sandata ni Anton upang kunin ang lahat sa kanya, pati ang kanyang anak. Niloko niya ako. Simula pa lang, binuo na niya ang bitag na ito. Bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Ang bawat patak ng tinta sa papel na yon ay tila mga tanikala na muling gumagapos sa kanyang kalayaan. Ang pirasong papel na hawak ni Maribel ay tila naging 1,000 tonelada ang bigat. Ang bawat salitang nakasulat sa waiver of rights ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng kanyang bagong buhay. Nakaupo siya sa loob ng maliit na opisina ni Gabriel sa Don Cansat. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang desk lamp na nagbibigay ng madilaw na anino sa paligid. Ang amoy ng lumang papel at kape ay bumabalot sa silid, isang atmosfera ng seryosong pagtatrabaho. Hindi ko alam na ganito siya katuso, Gab. Bulong ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng luha. 6 na taon akong naniwala sa bawat salita niya. Pinirmahan ko ang lahat dahil akala ko ay para sa amin ni Leo. Pero simula pa lang, pinaplano na niya kung paano ako itatapon nang walang kahit ano. Umupo si Gabriel sa tapat niya. Inilapag ang isang mainit na tasa ng gatas sa tabi ng kanyang mga kamay. Maribel, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang pagtitiwala ay hindi isang kahinaan. Ang pagtatraidor, ang tunay na kasalanan. Ngayon, kailangan nating gamitin ang utak, hindi lang ang puso. Magkasama silang nagpuyat sa gabing iyon. Isa-isang niripaso ni Gabriel ang mga dokumentong nakuha ni Maribel mula sa lumang backpack ni Leo.
Ang tunog ng paglipat ng mga pahina at ang mahinang pagpindot ni Gabriel sa kanyang calculator ang tanging bumabasag sa katahimikan ng gabi. Bawat transaksyon, bawat petsa, at bawat pirma ay muling sinuri. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Maribel ang bigat ng kanyang mga talukap. Ang pagod ng emosyon at puyat ay dahan-dahang gumagapi sa kanya. Hindi niya namalayan na ang kanyang ulo ay unti-unti nang bumabagsak patungo sa mesa. Nang magising si Maribel sa unang sinag ng araw na tumatama sa bintana, nagulat siya dahil may nakabalot na makapal na jacket sa kanyang mga balikat. Ito ang jacket ni Gabriel, ang amoy ng panlalaking sabon, at ang init na nagmumula rito ay tila isang mahigpit na yakap na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya sa paligid at nakita si Gabriel na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, puyat ngunit may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. "Maribel, tignan mo ito," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos dahil sa puyat. Ipinakita niya ang dalawang dokumento, ang waiver of rights at ang isang lumang kontrata ng lupa na binenta ni Maribel noon. "Tignan mo ang pirma mo rito at tignan mo ang pirma mo sa waiver. Mukha silang pareho sa unang tingin, pero ang slant ng mga titik at ang pressure ng panulat ay magkaiba. Maribel, peke ang pirma mo sa waiver na ito. Ginaya lang ito at ginawa ito sa paraang hindi mo agad mapapansin." Naramdaman ni Maribel ang isang mabilis na daloy ng pag-asa sa kanyang buong katawan. Ibig sabihin, hindi legal ang dokumentong ito? Eksakto. At dahil ginamit ito ni Anton para sa legal na petition, maaari natin siyang kasuhan ng falsification of public documents. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa kamay ni Maribel sa ibabaw ng mesa. Isang hawak na maingat, tila nagtatanong kung ayos lang ba, ngunit puno ng katatagan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Sa gitna ng lahat ng dumi at gulo ng kanyang buhay, ang presensya ni Gabriel ang nagsisilbing kaisa-isang malinis na bagay na pinanghahawakan niya. Ang bawat pag-aalaga nito, mula sa gatas hanggang sa jacket na ibinalot sa kanya, ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. "Salamat, Gab. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka," mahinang sabi ni Maribel, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulis ng may bagong uri ng paghanga. "Kasama mo ako sa laban na ito, Maribel, hanggang sa huli," sagot ni Gabriel. Ang kanyang titig ay malalim at puno ng pangako. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay nabasag nang tumunog ang telepono sa loob ng opisina. Isang tawag mula sa istasyon ng bumbero. "Officer Gabriel, may report ng sunog sa barangay 143. Ang Leo's Joy, Key OS nilalamon na ng apoy." Ang balita ay tila isang malakas na pasabog sa loob ng silid. Nabitawan ni Maribel ang tasa ng gatas at ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa semento ay tila isang hudyat ng muling pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pangarap ay muling sinusunog ng kasamaan ng taong ayaw siyang hayaang maging malaya. Ang liwanag na nagmumula sa kalsada ay hindi ang sikat ng araw na nagbibigay ng pag-asa, kundi isang nagngangalit at kulay kahel na apoy na lumalamon sa bawat piraso ng pangarap ni Maribel. Sa bawat paglaki ng lagablab, ang tunog ng mga kahoy na kinakain ng apoy ay tila mga tuyong buto na nababali sa gitna ng gabi. Ang amoy ng nasusunog na asukal at harina ay humahalo sa makapal at maitim na usok. Isang mapait na paalala ng lahat ng kanyang pinaghirapan na ngayoy nagiging abo na lamang. "Hindi! Ang OSK ko! Ang lahat ng naipon ko para kay Leo!" Sigaw ni Maribel habang pilit na kumakawala sa mga bisig ni Gabriel. Balak niyang pasukin ang nagbabagang istruktura upang iligtas ang kahit anong matitira. Ngunit mas mahigpit ang yakap ni Gabriel mula sa kanyang likuran. "Maribel,
Huwag, masyado ng delikado. Ang boses ni Gabriel ay malapit sa kanyang tenga, puno ng pag-aalala at awtoridad. Naramdaman ni Maribel ang lakas ng mga braso ng pulis na nakapulupot sa kanya, tila isang harang na pumipigil sa kanya na gumawa ng isang bagay na pagsisihan niya habang buhay. Buhay ka, Maribel. Buhay si Leo. Iyon ang pinakamahalaga. Ang kahoy ay mapapalitan, pero ang buhay mo ay hindi. Napasandal si Maribel sa dibdib ni Gabriel. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina habang pinapanood ang pagbagsak ng arko na may pangalang Leo's Joy. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila natutuyo agad dahil sa tindi ng init na nagmumula sa harapan nila. Sa sandaling iyon, ang tanging nagpapanatili sa kanya na nakatayo ay ang matikas na katawan ng lalaking nasa likod niya na nagsisilbing sandigan niya sa gitna ng muling pagguho ng kanyang mundo. Pagkalipas ng ilang oras, nang tanging mga nagbabagang uling na lamang ang natira, mabilis na kumilos si Gabriel. Gamit ang kanyang flashlight, sinuri niya ang paligid ng nasunog na pwesto. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa ibabaw ng mga basang abo ay tila isang imbestigasyon ng katarungan. Sa likod ng isang tumpok ng mga basura, nakakita siya ng isang lata ng gaas at isang kapirasong tela na may amoy ng petrolyo. Hindi na kailangan ng mas malalim pang pagsusuri. Alam ni Gabriel na hindi ito aksidente. Habang nangyayari ito, sa loob ng mansyon ni Anton, ang kapaligiran ay puno ng tensyon at takot. Nakatayo si Clara sa harap ng kanyang malaking cabinet, mabilis na isinisilid ang kanyang mga mamahaling alahas at mga bundle ng pera sa isang malaking bag. Ang bawat kaluskos ng plastik at tunog ng pagsasara ng zipper ay tila isang karera laban sa oras. Anong ginagawa mo, Clara? Tanong ni Anton habang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay banyat at puno ng eye bags dahil sa puyat. Aalis na ako, Anton. Akala mo ba hindi ko alam? Malapit na ang mga pulis sa'yo. At ang kumpanya mo. Wala na, bankrupt ka na. Sigaw ni Clara habang patuloy sa pag-iimpake. Hindi ako sasama sa'yo sa kulungan. Magtiis ka sa nanay mong paralisado. Marahas na hinawakan ni Anton ang braso ni Clara. Ang kanyang panga ay nag-abot sa tindi ng puot. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ikaw ang nag-utos na sunugin ang pwesto ni Maribel. Diba? Akala mo ba makakatakas ka? Wala kang ebidensya. Uyam ni Clara, bago tinulak ng malakas si Anton at mabilis na tumakbo palabas patungo sa kanyang sasakyan. Bumalik ang eksena sa nasunog na kiosk ni Maribel. Habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, nakatingin sa abo, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang kanyang mga kapitbahay mula sa apartment, sina Aling Rosa, Mang Tino, at pati ang mga construction worker na suki ng kanyang mga hopcom ay isa-isang dumating. Hindi sila bitbit ang mga balde ng tubig, kundi mga walis, pala, at mga martilyo. Maribel, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka naming maglinis, sabi ni Mang Tino, habang nagsisimulang hakutin ang mga sunog na kahoy. Hindi ka namin pababayaan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng masarap na pagkain araw-araw. Ngayon naman kami ang magbibigay sa iyo ng lakas. Naramdaman ni Maribel ang muling pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng trahedya, ang kabutihan ng mga simpleng tao ang naging gamot sa kanyang sugat. Ang tunog ng bayanihan, ang pagkakalos ng mga pala sa semento, at ang pag-uusap ng mga taong nagtutulungan ay tila isang magandang musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang kapayapaang yon ay muling niyanig ng tunog ng pagdating ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Ang bawat vibrate ng telepono sa kanyang palad ay tila isang babala. Binuksan ni Maribel ang mensahe. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang bawat salitang nakasulat ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Pumunta ka sa lumang bodega sa dulo ng pier, mag-isa. Huwag kang tatawag ng pulis kung gusto mo pang makitang humihinga ang anak mo. Mayroon kang 30 minuto, Maribel.
Oras na para magbayad ang isang taksil na tulad mo. Agad na lumingon si Maribel sa kinaroroonan ni Leo kanina. Sa tabi ni Aling Rosa, ang upuan ay walang laman. Ang tanging natira ay ang maliit na kotseng laruan na ibinigay ni Gabriel na ngayon ay nakahiga sa putikan, tila isang biktima ng isang tahimik na krimen. Ang hiyaw ni Maribel ay hindi lumabas sa kanyang bibig, kundi nabaon sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging yelo. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging dahilan para mabuhay, ay nasa kamay na ng halimaw. Sumama ka sa akin, Leo. Dito tayo sa impyernong ginawa ng nanay mo. Ang boses ni Anton ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pumiyok, tuyo, at puno ng lason. Sa loob ng lumang bodega sa dulo ng pier, ang tanging liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong na yero. Ang amoy ng kinalawang na bakal, alat ng dagat, at nabubulok na kahoy ay bumabalot sa bawat sulok ng silid. Lumilikha ng isang atmosfera ng kamatayan at desperasyon. Nakatayo si Maribel sa gitna ng malawak na espasyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakuyom sa kanyang gilid. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay sumasabay sa mahinang paghampas ng alon sa mga poste ng pantalan sa ilalim ng sahig. Sa tapat niya, nakita niya si Anton. Madungis, magulo ang buhok, at ang mga mata ay tila sa isang taong nawala na sa katinuan. Hawak nito sa braso ang umiiyak na si Leo na pilit na kumakawala. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Anton. Tapusin na natin ito. Wala ka nang matatakasan. Sigaw ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng takot at puot. Wala nang matatakasan? Ikaw ang gumawa nito sa akin, Maribel. Bulyaw ni Anton, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bakanting bodega. Dahil sa'yo, nawala ang kumpanya ko. Dahil sa'yo, iniwan ako ni Clara. At ngayon, pati ang kaisa-isa kong tagapagmana, gusto mong ipagkait sa akin? Hindi ako papayag. Humakbang si Anton papalapit sa gilid ng bodega, kung saan wala nang harang patungo sa madilim na tubig ng dagat. Ang bawat pagkiskis ng kanyang sapatos sa maalikabok na semento ay tila isang hudyat ng nalalapit na trahedya. Napasigaw si Maribel sa takot. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang katapangan ay naglaho, napalitan ng isang payak na pakiusap ng isang ina. Anton, pakiusap. Ako na lang. Saktan mo na ako kung kailangan, patayin mo na ako. Pero huwag ang bata. Wala siyang kasalanan sa galit mo sa akin. Pagsusuma mo ni Maribel, unti-unting lumuluhod sa maalikabok na sahig. Masyado ka nang huli para magmakaawa, Maribel. Mariing sagot niya, malamig at walang bakas ng awa. Ngunit bago pa makagawa ng kahit anong marahas, nakilos si Anton. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng marahas, na pagbukas ng pintong bakal sa likuran. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na bakal sa pader ay tila isang kulog na nagpalingon kay Anton. Si Gabriel. Hindi ito sumisigaw, hindi ito naglalabas ng baril upang manakot. Sa halip, ang pulis ay naglakad ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Anton na tila isang mangangaso sa kanyang biktima. Ang bawat hakbang ng kanyang mabibigat na sapatos ay may dalang awtoridad na hindi matatawaran. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang nameplate, nagbibigay ng isang nakasisilaw na kislap sa gitna ng dilim. Iwan mo ang bata, Anton. Ang boses ni Gabriel ay mababa, kalmado, ngunit puno ng panganib. Tapos na ang laro. Napapalibutan na ang buong pier ng mga tauhan ko. Walang bangkang darating para sa'yo. Huwag kang lalapit. Itatalon ko ito. Banta ni Anton, habang mas hinihigpitan ng hawak sa nanginginig na si Leo. Sa isang napakabilis na galaw na halos hindi na malaya ni Maribel,
Ginamit ni Gabriel ang pagkakataon nang lumingon si Anton sa isang aninong gumalaw sa gilid. Hindi gumamit ng nakamamatay na dahasang pulis. Sa halip, ginamit niya ang kanyang bilis upang masunggaban ang braso ni Anton. Sa pamamagitan ng isang dinalubhasang teknik ng pag-ikot ng bisig, napilitan si Anton na bitawan ng bata. Ang tunog ng pagkakalos ng katawan ni Anton sa semento nang itumba siya ni Gabriel ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang kongso 8 sa kanyang likuran at ang tunog ng pagkandado ng bakal sa mga pulso ni Anton ay naging katapusan ng lahat ng kanyang pananakot. Leo, ang anak ko! Mabilis na tumakbo si Maribel at sinalo ang anak na patakbo sa kanya. Niyakap niya ng napakahigpit ang bata. Ibinabaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat nito habang ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Ang amoy ng pawis at takot ng kanyang anak ay unti-unting napapalitan ng init ng kanyang yakap. Sa kabilang dulo, nakita ni Maribel si Gabriel na nakatayo sa tabi ng nakaposas na si Anton. Lumapit si Maribel sa kanyang dating asawa. Nakadapa si Anton sa sahig. Ang muka ay nakabaon sa alikabok. Umiiyak at nagmamakaawa na ngayon. Tumingin si Maribel sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng galit o hanting sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay ang malalim na pandidiri at matinding awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Hindi na siya ang babaeng nasasaktan sa bawat salita nito. Siya na ang babaeng malaya sa tanikala ng kanyang nakaraan. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Maribel, isang maingat at protektibong kilos. Hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na si Leo. Bago hinalikan ang tuktok ng ulo ng bata bilang tanda ng kanyang pagmamahal, habang inilalabas si Anton mula sa bodega patungo sa naghihintay na mga sasakyan ng pulis, isang sasakyang itim ang mabilis na huminto sa tapat nila. Bumaba si Doña Carmen, ang kanyang muka ay puno ng takot habang nakikita ang kanyang gintong anak na may mga posas at isinasakay sa likod ng mobile. Anton, ang anak ko! Anong ginawa niyo sa anak ko? Hiyaw ng matanda habang pilit na humahabol sa sasakyan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsigaw, biglang tumigil ang matanda. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang kanang bahagi ng labi ay dahan-dahang tumabingi, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng sakit na nararamdaman sa loob ng kanyang ulo. Ang tunog ng kanyang marahas na pagbagsak sa semento ay tila isang huling lagablab ng karma na tumama sa pamilyang minsan nang naging dahilan ng pagdurusa ni Maribel. Nakatayo si Maribel, yakap ang kanyang anak, at nakasandal sa matikas na braso ni Gabriel habang pinapanood ang pagdating ng ambulansya para sa babaeng kailanman ay hindi siya itinuring na tao. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay unti-unting lumayo, kasabay ng paglaho ng anino ni Doña Carmen na dinala sa pinakamalapit na ospital. Naiwan si Maribel sa gitna ng pier. Yakap-yakap ang nanginginig na si Leo at nakasandal sa matikas na presensya ni Gabriel. Ang amoy ng dagat at ang sariwang simoy ng hangin ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit na dulot ng nakaraang gabing iyon. Maribel, kailangan na nating bumalik sa presinto. Kailangan nating ayusin ang mga papeles at formal na kasuhan si Anton. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng responsibilidad. Sa loob ng selda ng presinto, ang kapaligiran ay malamig at puno ng kawalang pag-asa. Nakaupo si Anton sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay madungis at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng takot at pagmamakaawa. Nang makita niya si Maribel na naglalakad patungo sa tapat ng kanyang selda, mabilis itong tumayo at lumapit sa mga rehas. Maribel, pakiusap, tulungan mo ako. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya tayo, di ba? Pakiusap, bawiin mo ang kaso. Hindi ko kayang makulong.
Pagsusumamo ni Anton, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga malamig na bakal. Kailangan ako ni Mama. Sino ang mag-aalaga sa kanya ngayon? Tiningnan ni Maribel ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking pinaghirapan niya at inalayan ng kanyang kabataan. Ngayon, sa harap niya, ang tanging nakikita niya ay isang duwag na nagsisisi, hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa takot sa parusa. Pamilya? Sinong pamilya ang nagtatapon ng sarili niyang asawa at anak sa kalsada sa gitna ng ulan? Malamig na tanong ni Maribel. Sinong pamilya ang nagnanakaw sa sarili niyang asawa? Sinong pamilya ang gustong ipagbili ang sarili niyang anak? Maribel, nagmamakaawa ako. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Ibabalik ko ang lahat ng pera mo. Kalimutan na lang natin ang lahat. Muling pagsusumamo ni Anton, umiling si Maribel. Anton, ang pagpapatawad ay para sa mga nagsisisi, hindi sa mga natatakot makulong. Tapos na tayo. Ang lahat ng ginawa mo ay may katumbas na kabayaran. At ngayon, oras mo na para bayaran yon. Hindi na hinintay ni Maribel ang sagot ni Anton. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng desisyon. Sa pagtalikod niya, narinig niya ang mahinang paghagulgol ni Anton sa loob ng selda. Isang tunog na tila nagpapakita ng kanyang pagbagsak. Makalipas ang ilang araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Anton ay kumalat na parang apoy. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nalugi. At ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Ang mga kasong isinampa sa kanya, estafa, falsification, at attempted kidnapping ay nagdulot upang siya ay masentensyahan ng mahabang taon sa bilangguan. Samantala, si Doña Carmen ay nanatiling nakaratay sa isang pampublikong ospital. Ang kanyang stroke ay nagdulot ng paralysis sa kalahating bahagi ng kanyang katawan. Wala nang mayaman na kaibigan ang dumadalaw sa kanya at ang kanyang yaya na nagtagal sa kanila ay umalis na rin dahil sa hindi pagbabayad ng sweldo. Ang babaeng minsan ng mapagmataas ay ngayon ay nakadepende sa awa ng mga nurse at sa murang gamot ng gobyerno. Sa kanyang pagkakahiga sa malamig na kama, paulit-ulit niyang hinahanap ang Maribel na minsan niyang sinaktan, ang nag-iisang tao na tapat na nag-alaga sa kanya noon. Ang pinakahuling balita na nagbigay ng katarungan sa puso ni Maribel ay ang pagkakadakip kay Clara sa Ninoy Aquino International Airport. Nahuli ito habang pilit na tumatakas patungo sa ibang bansa, kasama ang isang bag na punong-puno ng mga ninakaw na alahas mula sa kanyang bagong kinasasamahan. Ang karma ay hindi nagpapatawad at ang lahat ng naghahasik ng kasamaan ay tiyak na aanihin ang kanilang mga binhi. Habang papalabas si Maribel sa presinto, bitbit ang mga papel na nagpapatunay na siya ay malaya na at malinis na ang kanyang pangalan. Naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Hininga niya ng malalim ang sariwang hangin, isang pakiramdam ng kalayaan na matagal na niyang hinintay. Hindi na siya ang babaeng laging takot at puno ng luha. Siya na ang babaeng matapang at handang harapin ang kinabukasan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila pansamantala lamang. Sa labas ng presinto, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Ngunit sa kanyang bulsa, ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa isang maliit na kahon na kulay asul. Isang kahon na naglalaman ng isang mahalagang katanungan na hindi pa niya nabibigkas. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bumalik si Gabriel sa loob ng presinto upang ayusin ang ilang mga papeles. Habang nakaupo si Maribel sa labas, naghihintay. Narinig niya ang isang tinig na nagmumula sa loob ng opisina ni Gabriel. "Sir, may tawag po para sa inyo. Mula sa Chief of Police. Emergency po." Napatayo si Maribel. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ano kaya ang emergency na yon?
Bakit tila nagmamadali si Gabriel nang lumabas ito ng opisina at magpaalam sa kanya? Ang kanyang muka ay seryoso. Maribel, kailangan kong umalis agad. May emergency sa trabaho. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin. Babalik ako. Pangako. Tumango si Maribel, ngunit sa loob niya, isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang. Pinanood niya ang pagmamadaling pag-alis ni Gabriel, ang tunog ng kanyang mobile na mabilis na humarurot palayo. Ang kanyang lamesa sa loob ng opisina, na kanina ay punong-puno ng mga papel at kape, ay ngayon ay bakante na. Ang amoy ng bagong gawang kape at ang sariwang hango na pandesal ang bumubungad sa bawat umaga sa muling itinayong Leo's Joy. Ang kiosk na minsan nang naging abo ay ngayon ay mas matibay, mas malaki at mas makulay, isang testamento sa katatagan ng isang babaeng minsan nang nilamon ng kawalang pag-asa. Ang mga dingding na kawayan ay pininturahan ng kulay pastel at ang mga ilaw na nakasabit ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid. Ilang buwan na ang lumipas mula nang huling beses niyang makita si Gabriel. Hindi ito nag-text, hindi ito tumawag, tila bigla itong naglaho na parang bula. Sa bawat araw na lumilipas, ang munting kaba sa dibdib ni Maribel ay unti-unting lumalaki, napapalitan ng pangungulila na matagal na niyang ipinagkakaila sa kanyang sarili. Ang kanyang puso, na minsan nang nadurog at nanlamig, ay muling natuto ng isang bagong ritmo ng pagtibok. Isang ritmo na ngayon ay umaasa sa presensya ng isang lalaking tahimik na nagbigay sa kanya ng lakas. Gabi na. Naisara na ni Maribel ang kiosk. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas. Nakatingala sa kalangitan na puno ng bituin. Ang sariwang simoy ng hangin ay dahan-dahang humahalik sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding paghahanap sa isang boses, sa isang haplos, sa isang presensya na ngayon lang niya naamin sa kanyang sarili na mahalaga na pala sa kanya. Gab, nasaan ka na kaya? Bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa dulo ng kanto. Sa simula, inakala ni Maribel na ito ay isang lasing na dumadaan. Ngunit habang papalapit ang figura, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang matangkad at matikas na figura, ang pamilyar na paraan ng paglakad, walang iba kundi si Gabriel. Hindi na ito nakauniforme. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at maong na pantalon, isang uri ng kasuotan na nagbibigay sa kanya ng mas pamilyar at malambot na aura. Huminto si Gabriel sa harap ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin, ngunit may kasamang malalim na pagmamahal na ngayon lang niya nakita. Maribel, sorry kung nawala ako ng matagal. May inasikaso lang ako. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng sinseridad. Saan ka ba galing? Akala ko ay nakalimutan mo na kami. Sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpigil ng luha. Umupo si Gabriel sa tabi niya. Hindi ko kayo kayang kalimutan, Maribel. Alam kong naguluhan ka. Ang emergency call na yon, ito ay mula sa probinsya. May kailangan akong tapusin doon, isang bagay tungkol sa aking pamilya na matagal ko nang ibinaon. Hindi ako makakapag-alaga ng isang pamilya kung may dala pa akong pasanin mula sa nakaraan. Ngayon, malinis na ang lahat. Handang-handa na akong ibigay ang sarili ko sa inyo ni Leo. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang dumampi sa pisngi ni Maribel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot at ang lahat ng sakit ay tila naglaho. Ang pag-ibig na matagal na niyang inakala na hindi na siya karapat-dapat ay ngayon ay nasa harap na niya, malinis, sinsero
at handang ibigay ang lahat. Maribel, alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong nasaktan ka ng sobra. Pero gusto kong malaman mo, matagal na kitang minamahal. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tatag mo, sa kabaitan mo, at sa pagmamahal mo sa anak mo. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap ni Maribel, sa gitna ng madilim na gabi, at sa tapat ng kanyang munting tindahan. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na kulay asul mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Inilalantad ang isang simpleng singsing na may malinis na kristal sa gitna. Maribel, pwede bang ako naman ang maging tahanan mo? Pwede bang ako naman ang maging pader mo? Hanggang sa huling hininga ko, pakakasalan mo ba ako? Hindi nakapagsalita si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa isang lalaking hindi na niya dapat balikan. Ngayon, sa harap niya ay isang lalaking nagbibigay ng lahat ng kanyang kailangan. Pagmamahal, respeto, at isang tahanan na walang bahid ng kasinungalingan. Opo, Gab. Opo. Ang boses ni Maribel ay basag ngunit puno ng matinding kaligayahan. Dahan-dahang isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Sa pagdampi ng ginto sa kanyang balat, tila isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang nagsimula. Hinila ni Gabriel si Maribel patayo at niyakap ng mahigpit. Ang kanilang mga labi ay dahan-dahang nagtagpo, isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng pagmamahal, pangako, at isang matamis na pagtatapos sa lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan. Isang maliit na figura ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng kiosk. Si Leo. Nagising ito dahil sa ingay at liwanag mula sa labas. Pinunasan ng bata ang kanyang mga mata at pagkatapos ay ngumiti ng napakalawak. Sabi ko na nga ba, si Tito Gab ang magiging bagong papa ko. Sigaw ni Leo habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ngunit ang kapayapaan na yon ay muling niyanig ng isang hindi inaasahang sulat. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos ng mga paninda si Maribel, isang selyadong sobre ang inilapag sa counter ng isang hindi kilalang messenger. May nakasulat na mula sa loob sa likod ng sobre at ang selyo ay nagmula sa city jail. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang binubuksan ang sobre. Ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na sulat kamay. Walang iba kundi si Anton. Ang bawat letra sa sulat ni Anton ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang binabasa ang bawat linya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw sa pag-asang matagpuan niya ang isang bahid ng kapatawaran o kahit isang huling pakiusap mula sa lalaking minsan nang naging sanhi ng kanyang impyerno. Maribel, kung nababasa mo ito, siguro ay tapos na ang lahat. Narito ako ngayon sa isang lugar na hindi ko akalain na mapupuntahan ko. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako naging bulag sa lahat ng kabutihan mo. Ang lahat ng kasamaan na ginawa ko sa iyo at kay Leo ay bumalik sa akin ng doble. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran, Maribel. Hindi ko ito deserve. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan mo si Leo. Siya ang tanging alaala na iniwan mo sa akin na may halaga. Sana, sa muling pagkikita nating lahat, ay matuto akong maging karapat-dapat sa pagpapatawad ng Diyos. Hindi ko nahahabulin si Leo. Masiyahan ka sa buhay mo, Maribel. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Anton. Napasandal si Maribel sa dingding ng kiosk. Ang sulat ay dahan-dahang nahulog sa kanyang kandungan. Hindi na siya nasaktan. Ang bawat salita ay tila isang huling hudyat ng paglaya. Sa wakas, matapos ang lahat ng sakit, kinilala na rin ni Anton ang kanyang mga pagkakamali. Ito ang huling kabanata ng kanilang madilim na nakaraan. Tanghali. Sa loob ng bulwagan ng korte, ang kapaligiran ay tahimik at formal. Nakaupo si Maribel sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng pulis. Sa tapat nila ay naroon ang mga abogado at ang hukom na ngayon
ay nagbibigay na ng kanyang huling desisyon. Ang tunog ng gavel na bumagsak sa kahoy ay tila isang huling pagtatapos sa lahat ng laban ni Maribel. Ang hukom ay nagbasa ng isang mahabang hatol, pabor sa kanya. Napatunayan na peke ang kanyang pirma sa waiver of rights at ang lahat ng ari-arian na ninakaw ni Anton ay ibabalik sa kanya, kasama na ang buong kustodya ni Leo. Bukod pa rito, kailangan ni Anton na magbayad ng danyos perwisyo at child support. Sa wakas, malaya na si Maribel. Ang lahat ng tanikala na gumagapos sa kanya sa nakaraan ay tuluyan ng naputol. Habang papalabas si Maribel sa bulwagan ng korte, kasama si Gabriel at si Leo, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Hininga niya ng malalim ang sariwang hangin, isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinintay. Nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa wheelchair sa gilid ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Hindi na ang dating mapagmataas na biyenan, kundi isang matandang nag-iisa at puno ng pagsisisi. Hindi na huminto si Maribel upang manguyam o maglabas ng galit. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa matanda at sa isang kilos na puno ng pagpapatawad, ngumiti siya at tumango. Naway mahanap niyo rin ang kapayapaan, Mama. Ang maliit na kilos na yon ay mas matalas pa sa anumang salita. Ipinakita nito kay Doña Carmen na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para kay Maribel, isang simbolo ng kanyang paglaya. Sa labas ng korte, naghihintay si Gabriel. Nakasuot ito ng kanyang opisyal na uniforme. Ang kanyang dibdib ay puno ng medalya at badge, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga kay Maribel. May hawak siyang isang malaking bohwak puti, isang simbolo ng bagong simula at kalinisan ng puso. "Congratulations, Maribel! Malaya ka na," sabi ni Gabriel. Ngunit bago pa makasagot si Maribel, dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa harap niya. Sa gitna ng maraming tao na ngayon ay lumalabas na rin sa korte. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na dumampi sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. "Maribel, ngayon na tapos na ang lahat ng laban mo. Pwede bang simulan na natin ang ating sariling laban para sa isang masaya at tahimik na buhay? Pwede bang maging asawa mo na ako?" Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mukha ni Maribel, na ngayon ay puno ng luha ng tuwa at isang malawak ng ngiti. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng matinding kaligayahan at pag-asa. 2 taon na ang lumipas. Ang amoy ng sariwang hangin at ang huni ng mga ibon ang bumubungad sa bawat umaga sa isang munting hardin, sa labas ng isang simple ngunit malinis na bahay. Sa gitna ng hardin, mayroong isang mesa na punong-puno ng mga pagkain at cake na ngayon ay handa na para sa ika-8 kaarawan ni Leo. Ang tunog ng mga tawanan ng bata at ang masayang bulungan ng mga kaibigan at kapitbahay ang bumabalot sa buong paligid. Nakatayo si Maribel sa tabi ng mesa. Ang kanyang tiyan ay bilog na bilog at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Sa loob ng 2 taon na kasal niya kay Gabriel, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Si Leo ay lumaking matapang at masayahin at ngayon ay magkakaroon na siya ng kapatid. "Happy birthday, Papa!" Sigaw ni Leo habang tumatakbo patungo kay Gabriel, na ngayon ay isa ng kapitan ng pulis at nag-iisang ama ng batang minsan na niyang iniligtas. Niyakap ni Gabriel si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pagkatapos ay lumapit ito kay Maribel. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang tiyan at hinalikan ng kanyang noo. Ang bawat haplos at bawat tingin ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sa gitna ng lahat ng kaligayahan, tiningnan ni Maribel ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang babaeng nakahanap ng kapayapaan, hindi dahil sa nawala ang lahat ng sakit, kundi dahil natuto siyang magpatawad. Hindi niya pinatawad si Anton at Doña Carmen dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan na dala ng pagpapatawad. Ang pagkapit sa galit ay tila pag-inom ng lason
at pag-asam na ang iba ang mamatay. Ang lahat ng pinagdaanan niya ay naging isang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagsasakripisyo hanggang sa maubos ang sarili, kundi ang pagbibigay ng lakas upang parehong lumago at maging mas mabuting tao. Ang pagmamahal ni Gabriel ay hindi nagpabago sa kanya, kundi nagpakita sa kanya na karapat-dapat siya sa lahat ng kagandahan at pagmamahal sa mundo. "Kumain na kayo. Ang daming handa ni Mama Maribel," sigaw ni Gabriel, at ang lahat ay nagtawanan. Ang tunog ng mga platong nagbabanggaan, ang halakhak ng mga bata, at ang masarap na amoy ng adobo at sinigang ang bumabalot sa buong hardin. Ito ang kanyang tahanan. Hindi isang malaking mansyon, kundi isang lugar na puno ng pagmamahal, tawanan, at kapayapaan.